Magandang araw mga katropa. Sa June 24, maglalaban sa Super Featherweight Division ang limado na si Liam Wilson versus Alexandru Marin. Pero bago tayo magpatuloy, mga paalala muna. Disclaimer muna. Ang lahat ng inyong nakukuhang impormasyon ay base lamang sa sariling pananaliksik at evaluation sa breakdown comparison ng dalawang boxers. Ang Din Sports TV ay hindi po responsable sa inyong mga desisyon kung saan kayo papanig sa dalawang fighters na maglalaban at inaanyayahan kayong magsaliksik din upang magkaroon kayo ng final decision kung saan kayo papanig at saan ninyo ilalagay ang inyong mga taya. Maraming salamat! So proceed tayo. Dito tayo sa professional boxing statistics ng dalawa. Unahin natin dito yung liamado na si Liam Wilson. Mayroon siyang 18 wins, 10 of those wins coming by way of knockout. Mayroon na siyang 3 talo. Yung 3 talo na yan lahat ay stoppage mga katropa. At dito naman tayo sa kanyang kalaban na si Alexandru Marin. Mayroon itong professional boxing record na 19 wins, 12 of those wins coming by way of knockout, undefeated, walang tabla. So base sa comparison na ito mga katropa, slightly advantage dito yung limado na si Liam Wilson. Dito tayo sa kanilang amateur background, si Liam Wilson mayroong 30 wins, 8 losses, total of 38 fights sa kanyang amateur. Si Alexandru Marin mayroong 0 win, 2 losses, total of 2 fights lamang sa kanyang amateur. So pabor dito si Liam Wilson mga katropa. Pagdating sa kanilang physical advantage, sa tangkad mga katropa, si Liam Wilson lamang ng 2.5 inches, mayroon siyang 5 foot 9.5 inches. Samantalang si Alexandru Marin mayroong 5 foot 7 inches na tangkad. Sa kanilang reach naman, lamang pa rin ng 2 inches itong si Liam Wilson. 70 inches ang kanyang reach, samantalang kay Alexandru Marin ay 68 inches lamang. So advantage si Liam Wilson pagdating sa physical comparison. Pagdating naman sa youthful, advantage pa rin dito yung liamado na si Liam Wilson. 4 na taon yung kanyang bintahe dito mga katropa. 30 years old pa lamang siya, samantalang 34 years old na itong underdog na si Alexandru Marin. Busisihin natin ngayon yung last 3 fight status mga katropa. Tingnan natin kung sino yung nakakalamang sa activity at momentum. Unahin natin si Liam Wilson mga katropa. Yung status ng huling 3 laban, mayroon siyang 2 laban sa taong 2025. Isang panalo via unanimous decision sa round 10 versus Ayrton Osmar Jimenez mga katropa na mayroong record na 22 wins, 1 loss. At nasundan sa September 16 taong 2025, panalo siya via technical knockout sa round 4 versus George Santana mga katropa na mayroong record na 15 wins, 1 loss. At yung panghuli sa January 16 taong 2026, panalo siya via knockout sa round 4 versus Rodix Piala mga katropa na mayroong record na 12 wins, 1 loss. Dito tayo sa underdog na si Alexandru Marin. Yung status ng kanyang huling 3 laban. Sa 2018 mga katropa, panalo siya via split decision sa round 10 versus Bruno Escalante na mayroong record na 17 wins, 3 losses, 1 draw. Nasundan sa 2019, panalo siya via unanimous decision sa round 10 versus Luis Concepcion na mayroong record na 37 wins, 7 losses. At yung panghuli niyang laban sa June 21 taong 2025, panalo siya via technical knockout sa round 5 versus Georgi Gatsici Ladsi na mayroong record na 16 wins, 57 losses, 1 draw. So base sa comparison na ito mga katropa, advantage dito si Liam Wilson. Pagdating sa activity at momentum, siya yung pabor mga katropa. Sa quality of opponents, pabor na pabor pa rin dito si Liam Wilson mga katropa. 10 rounds yung schedule ng kanilang laban. Dito tayo sa power comparison. Si Liam Wilson mayroong knockout ratio sa kanyang box rate na 55.56%. Samantalang si Alexandru Marin naman mayroong knockout ratio sa kanyang box rate na 63.16%. So base sa box rate mga katropa, mas mataas yung knockout ratio ng underdog na si Alexandru Marin. Subalit base sa huling 3 laban mga katropa, at palagi ko nang sinasabi na hindi lang ako basta-basta magbabase sa box rate mga katropa. Rini-review ko talaga yung huling mga laban nitong dalawa, at base sa aking nakikitang obserbasyon mga katropa, slight advantage, papabor ako sa impact ng mga suntok dito kay Liam Wilson. Sa liamado ako mga katropa, pumapabor sa impact ng mga suntok. Slightly advantage lang sa aking palagay mga katropa, 55% to 45% in favor of Liam Wilson yan mga katropa. Pagdating sa speed and footwork naman, parehong orthodox ang boxing stance nitong dalawa. Subalit occasionally, nagsiswitch din ng boxing stance itong underdog na si Alexandru Marin. Gumagamit din siya ng southpaw stance minsan mga katropa. So base sa comparison na ito sa kanilang galawan, sa technicality, sa footwork, mas slight advantage. Pinapaboran ko dito yung undefeated underdog na si Alexandru Marin mga katropa. 55% to 45% in favor sa kanya. Dito tayo sa endurance and durability. Si Liam Wilson 30 years old na, samantalang 34 years old itong si Alexandru Marin. Si Liam Wilson mayroong total professional fights na 21 fights.
At yung kanyang amateur naman ay 38 fights. So i-combine natin yung amateur at professional mga katropa, mayroon siyang 59 fights total. At pagdating naman sa total rounds sa kanyang professional, 133. At sa amateur naman, mayroon siyang 114 rounds mga katropa. So i-combine natin yung mga rounds na yan at total of 147 rounds mga katropa. Dito naman tayo sa underdog na si Alexandru Marin. Yung kanyang total professional fights ay 19. Yung kanyang total amateur fights ay 2 laban lamang. I-combine natin yan, so 21 fights lamang. Yung kanyang total professional rounds ay 79. Yung kanyang total amateur rounds mga katropa ay 6 rounds lamang. So kombinasyon 85 lamang. So tingnan natin yung gap pagdating sa fights mga katropa, 38 yung gap, 38 fights yung gap mga katropa. Pagdating sa rounds, no, kombinasyon sa professional at yung amateur, ang gap dito is 62 rounds mga katropa. Kaya advantage talaga dito yung liamado na si Liam Wilson. Kaya base dito sa ratio ng endurance and durability mga katropa, in favor ako dito sa liamado na si Liam Wilson. 60% to 40% sa kanyang favor mga katropa. Pagdating sa kanilang durability, although mayroon ng 3 talo itong si Liam Wilson mga katropa, stoppage pa yung mga talo na yan, subalit sa mga dekalibring kalaban ng mga katropa. Nandyan yung natalo siya kay Emmanuel Navarrete at kay Oscar Valdez, no? Stoppage yung mga talo niya dyan, pero mga dekalibring kalaban naman yan mga katropa. At itong si Alexandru Marin ay undefeated pa, so slightly may favor siya dito pagdating sa durability, subalit yung endurance talaga yung pinapaboran ko dito mga katropa dahil sa mga experience ng mga quality opponents ng mga elite level competition, pabor talaga dito si Liam Wilson. Kaya sa kanya ko ibibigay yung pabor ko sa comparison ng endurance and durability. Pagdating naman sa Musanger, lamang na lamang dito ang undefeated underdog na si Alexandru Marin. Siya yung may matinding hangarin na magtagumpay sa laban na ito mga katropa. Well established na ang pangalan ni Liam Wilson, former world title challenger ito mga katropa, kaya malaking bagay ito kapag natalo ito, na-upset ito ni Alexandru Marin. Kaya psychological preparation siya yung mas gutom talaga dito. Most accurate, parehong accurate itong dalawa. Mahirap ikumpara mga katropa, kaya equal ako pagdating sa accuracy. Pagdating sa ring IQ, parehong magaling, parehong mautak lumaban, subalit pinapaboran ko dito itong mas eksperyensyado na si Liam Wilson mga katropa. Volume of punches, nakakalamang dito yung underdog na si Alexandru Marin. Mas maramihan yung kanya mga punching output kumpara dito kay Liam Wilson mga katropa. Although pareho namang nagpipressure itong dalawa, depende na ito sa mismong laban kung sino yung magpakita ng mas aggressive. At by nature naman, base sa mga previous na laban itong dalawa, maramihan din talaga bumato na mga kombinasyon ng suntok itong underdog na si Alexandru Marin. Kaya siya yung papaboran ko dito pagdating sa volume of punches. Hometown advantage, ang venue ng laban mga katropa ay doon gaganapin sa Pat After Arena, Brisbane, Australia. Baluarte ito ng liamado na si Liam Wilson, kaya siya yung pabor sa hometown dito mga katropa. Overall breakdown advantage, Liam Wilson yung pabor dito mga katropa. Ang scoring natin dito ay 10 out of 3 in favor of Liam Wilson. So medyo malayo yung agwat dito mga katropa. So bago ako magbigay sa aking final prediction, i-preview muna natin yung strength and weakness nitong dalawa. Unahin natin dito si Liam Wilson. Ano ba yung kanyang strength dito mga katropa? Yung kanyang mga bintahe sa paparating na laban na ito. Well, more experience siya sa mga elite level competition. Marami na siyang laban na mga matitigas, magagaling, world-class fighter na yung kanyang mga kinakaharap mga katropa. Battle tested na, lalo na yung endurance ni Liam Wilson ay subok na talaga dito mga tropa. Although mayroon siyang stoppage na mga talo mga tropa, subalit yun nga sinasabi ko kanina, against naman yun sa mga high quality opponents mga tropa, mga world champion na mga opponent yun. Mas explosive yung kanyang mga power dito mga tropa. Sa palagay ko lang sa sariling obserbasyon ko lang, mas may damage yung kanyang mga suntok at may snap yung kanyang mga binibitawang opinsa. At yung kanyang weakness naman ay ito nga, yung kanyang 3 talo ay puro stoppage mga katropa. Medyo nakitaan natin ng baka may vulnerability pagdating sa kanyang durability. Kapag matamaan ito ng solido, malinis mga katropa, at medyo mataas din naman yung knockout ratio nitong kalaban na si Alexandru Marin, ay baka may paglalagyan din dito si Liam Wilson kapag matamaan ng solido at malinis mga katropa, no? So tingnan naman natin yung strength ni Alexandru Marin. Ano ba yung kanyang daladalang bintahe sa paparating na laban na ito? Well mga katropa, comfortable siya sa pag-switch ng kanyang boxing stance, no? Hindi ilang, parang natural na sa kanya yung kapag nag-switch siya ng southpaw at balik naman sa kanyang orthodox stance.
So walang problema sa kanya yan. More hungrier siya dito mga katropa. Siya yung mas gutom sa paparating na laban na ito. Agresibo yung kanyang estilo at malaking bintahe din. Lalo na doon gaganapin yung laban sa mismong baluarte ni Liam Wilson. Kaya napakahalaga ng aggressive approach niya dito mga katropa. At mas determinado siya dito mga katropa. At mataas din yung kanyang punching output mga katropa. At willing to engage na makipagpalitan ng mga matitinding banat dito sa kanyang kalaban mga katropa. So yun yung kanyang strength dito. Tingnan naman natin yung kanyang weakness. Lack of high level competition mga tropa. Yung experience sa mga mabibigat na laban ay kulang na kulang pa si Alexandru Marin. At yung kanyang head movement din minsan mga katropa, nakitaan natin, no, nasa center line, nasa line of fire lang yung kanyang ulo, no. Pagkatapos niyang bumitaw ng kanyang mga sariling kombinasyon, no, naobserbahan ko mga katropa, nasa center line lang talaga, nasa line of fire, no, delikado na ma-counter, lalo na malutong din naman yung mga counter punch nitong si Liam Wilson. Palagay ko magbibigay talaga ng problema ito kapag nahuli siya sa counter punch ni Liam Wilson dito mga katropa. Vulnerable siya sa counter shot. Yun yung na-observe ko dito. At yung kanyang mukha din mga katropa ay vulnerable din sa cut mga katropa. Madaling magkasugat, no? Yung kanyang mukha. So, delikado din na baka magresulta sa stoppage na hindi inaasahan dahil sa matinding cut dito. Yun yung naobserbahan ko dito mga katropa. Kaya final prediction ko dito, sa pagkakataong ito, papabor talaga ako dito sa lemado na si Liam Wilson mga katropa. Stoppage yung aking nakikitang pabor dito, lalo na't yung inactivity kasi yung hindi consistent na activity ni Alexandru Marin yung inaalala ko rin dito mga katropa. Mas maganda sana kung sunod-sunod yung kanyang mga laban. So yung kanyang laban kasi 2018 tapos 2019 tapos walang laban, so 2020 hanggang 2024. So bumalik siyang lumaban sa 2025, isang laban. So yun yung inaalala ko, yung kanyang malawak na inactivity mga katropa, no. At sa paparating na laban na ito, advantage sa activity kasi dito si Liam Wilson mga katropa. Mas maganda sana kung consistent yung kanyang laban mga katropa, lalo na't high level competition ito, no. Sanay sa mga elite competition itong si Liam Wilson. Kaya medyo alanganin ako dito sa undefeated underdog na si Alexandru Marin. Sa aking sariling obserbasyon lamang ito mga katropa. Kaya final prediction ko, Liam Wilson ako dito by stoppage, no. Sa tingin ko dito mga katropa, pipiliin ko dito round 8 to 10 yung aking sariling prediction dito. Paki-comment yung mga katropa, ano sa palagay ninyo ang inyong obserbasyon at prediction sa match up na ito? Sang-ayon ba kayo na hindi na aabot sa scorecards ng mga judges yung laban na ito? Sa tingin ninyo aabot pa rin hanggang matapos yung kanilang 10 round schedule dito mga katropa? At posibleng makapull out ng upset victory itong undefeated underdog na si Alexandru Marin. At inyong mga betting strategies dito mga katropa, paki-comment nyo rin sa comment section. Gusto ko ring mabasa yung inyong mga diskarte sa paparating na match up na ito. Ano ba yung magandang diskarte pagdating sa tayaan dito? No? Paki-comment yung mga katropa. At abangan nyo sa sunod, request ito ng masugid natin taga-subaybay sa super middleweight naman tayo. Laban ni Canelo Alvarez versus Christian Mbili. Abangan nyo yan mga katropa. Yan yung i-breakdown ko sa susunod. Hanggang dito na lang muna.